Diyan ka lang bata, huwag kang makulit. Dinag kong sabi ng babaeng nagsilid sa akin sa aming washing machine. Hindi ko siya mamukhaan noong ikulong niya ako rito. Nakatakip kasi ito, para siyang isang magnanakaw na nakasuot ng itim na maskara ang buo niyang ulo. Nalaman ko lamang na isa siyang babae dahil sa kanyang tinig na pinipilit gawing boses lalaki. Ang tanging palatandaan ko lamang ay ang kanyang ibong tato sa ibaba ng kanyang kaliwang siko na nakita ko bago niya ako tuluyang maipasok dito sa washing machine. Pakawalan mo ako rito! Pakawalan mo ako rito! Parang awa mo na! Pakiusap ko sa babae habang tumatangis gamit ang aking mumunting tinig. Hindi siya tumugon sa aking pakiusap, ngunit patuloy pa rin akong sumisigaw habang pinipilit buksan ang takip ng washing machine. Masiyadong matigas ang takip para makayo ko itong buksan. Malamang ay hinahawakan pa rin ito ng babaeng nagkulong sa akin dito. Ngunit pinilit ko pa rin ito hanggang sa tuluyan na akong mawalan ng lakas. Nagising ako sa washing machine na pinagkulungan sa akin ng babae. Nakatulog pala ako. Sinubukan kong muling buksan ang takip, sa wakas ay matagumpay kong nabuksan ito. Lumabas na ako roon. Nagulat ako sa aking nasaksihan. Bakit ang gulo ng mga gamit namin? Agad akong tumakbo upang hanapin sina Papa at Mama. Mas matindi pa sa magulong kagamitan ang bumulagta sa akin na halos mawasak ang aking mundo. Nakita kong nakahilata sa sahig ang aking pinakamamahal na ama at ina. Papa? Mama? Panaghoy ko habang sila'y nilalapitan. Una kong pinuntahan ang aking ina na duguan ang ulo at dibdib. Mama? Gising, Mama! Nananangis kong pinakinggan ang kanyang puso ngunit bigo akong mahanap ang tibok nito. Narinig kong umubo si Papa sa kabilang dako ng sahig, buhay pa siya. Gaya ng aking ina ay waring naligo rin siya sa sarili niyang dugo. Agad ko siyang nilapitan. Papa? Isen, anak, Hawak-hawak niya ang aking munting pisngi habang sinasabi ng tila naghihingalong tinig ang salitang ito. Hawak ko naman ang kanyang kamay na sinakop nito. Papa, hindi ka pa po mamamatay, di ba? Tuturuan niyo pa po ako ng iba't ibang estilo sa pakikipaglaban, di ba? Hindi niyo pa po ako natuturuan humawak ng kahit na anong sandata. lagi mong tatandaan baby ko. Mahal na mahal kita. Magpapakabit ka ha. Naghihingalong wika niya. Maya-maya'y nawalan na siya ng malay. Nabitawan na rin niya ang aking mga pinsning kanina'y hawak-hawak niya. Hindi. Papa, wag mo po akong iwan, Papa. Nananangis kong pakiusap sa aking ama. Hindi ko malilimutan ang pangyayaring dumurog sa aking puso't isipan, ang kamatayan ng aking mga magulang. Patuloy lang ako sa pag-iyak, hindi ko alam ang gagawin. Takot na takot ako sa aking maagang pagkaulila sa edad na 7 taon. Nang medyo mahimazmasan ako ay agad kong tinawagan ng aking lolo sa nakalinyang telepono ng aming bahay upang isalaysay ang mga naganap. Agad naman niya akong pinuntahan at nagpatawag ng tao upang asikasuhin ang bangkay ni na Papa at Mama. Kaysan, alam kong nahihirapan ka. Kaya bukas na lang kita tatanungin kung anong nangyari, okay? Mahina ang winika ni Lolo. Tumanggo lang ako habang patuloy pa rin ang pagdaloy ng mga luhang nagmumula sa aking mga mata at ang pagdikbing walang tigil na dinulot ng aking pananangis. Iniuwi na ako ni Lolo sa bahay nila ng aking lola. Pinatulog niya ako sa dating kwarto ng aking ina. Dito ka na lang matulog sa kwarto ng mama mo. Tawagin mo na lang ako kapag may kailangan ka ha. Bilin niya at ngumiti ng bahagya. Kahit hindi niya sabihin ay nararamdaman ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Humiga na ako sa dating tulugan ng aking ina noong siya'y dito pa naninirahan sa piling ng aking mga lolo't lola. Pinilit kong hanapin ang antok ngunit hindi ko magawa. Hindi ko maalis sa aking isipan ang karumal-dumal na naganap sa aming masayang pamilya. Paulit-ulit kong tinanong sa aking sarili kung bakit kailangan itong mangyari. Anong kasalanan ng aking mga magulang sa mga taong pumatay sa kanila? Pagmulat ko sa umagang kay bigat ay nadatnan ko ang aking pinsan sa ibaba na yakap-yakap ng aking lola. Siya si Sandra Verzosa, anak ni Tio Robert. Bumaba na ako sa hagdan at pinuntahan sila. Sandra, bakit ka umiiyak?
Pag-aalala kong tanong. Tumingin siya sa akin, umawala sa yakap ni Lola at ako naman ang niyakap. Patay na sina mama at papa. Umiiyak niyang sabi. Bakas ang kalungkutan sa kanyang mumunting tinig. Halos magkaedad lang kami ni Sandra, buwan lang ang tanda niya sa akin. Kapatid ng aking ina ang kanyang amang si Tio Robert. Marami kaming pagkakaiba, kung ang aking mata ay maliliit na nakuha ko sa aking lahing Chino ng aking ama, ang kanyang mga mata naman ay Pinoy na Pinoy sa katamtamang laki nito. Magkaiba rin ang aming kutis, siya'y morena at ako na may mistise na siyang namana ko rin sa lahing Chino. Ang tanging pagkakapareho lang namin ay ang aming buhok na parehong medyo may pagkaalon ngunit hindi mo masasabing kulot at ang aming ilong na hindi masyadong katangusan ngunit hindi rin naman pango. Tumugon ako sa kanyang pagkakayakap at napaiyak din ako. Pareho tayo, Sandra. Wala na rin ang mga magulang ko. Humigpit ang pagkakayakap namin sa isa't isa. Ibinuhos namin ang lungkot na aming nadarama. Maya-maya'y sumali na sa aming yakap sina Lolo at Lola upang kami damayan. Unang pumawala si Lolo sa pagkakayakap at hinayla ako. Lumayo kami ng kaunti kina Lola at Sandra at seryoso akong kinausap ni Lolo. Ikaw na muna ang tatanungin ko, Kaysan. Ano bang nangyari kagabi? Tanong niya. Patulog na po sana kami noon. Sabi ni Papa, mauna na raw po kami sa kwarto. Kaya lang hindi po ako makatulog kaya lumabas ako sa kwarto ko para pumunta kay na Mama. Pagtingin ko po, wala na sila sa kwarto kaya bumaba ako. Nung pababa na po ako, biglang may nagtakip sa bibig ko at pinasok ako sa washing machine. Paglabas ko po, patay na po sina Mama. Salaysay ko. Hindi ako makatingin sa mga mata ni Lolo dahil hanggang ngayon ay nakikita ko pa rin sa aking isipan ang karumal-dumal na sinapit ng aking mga magulang. Hindi mo ba nakita ang mukha ng taong nagpasok sa iyo sa washing machine? Hindi po, Lo. May takip po kasi ang mukha niya. Pero sigurado po ako, may ibong tattoo po siya sa kanyang kaliwang braso. Ibong tato. Opo, Lolo. Yung ibong nakikita natin mula sa malayo. Di ba po kapag nasa malayo po ang ibong lumilipad, hindi po nakikita ang talagang itsura niya? Ang nakikita lang po natin ay ang forma ng kanyang paglipad, hindi po ba? Ganong tattoo po ang nakita ko. Wala akong natanggap na tugon mula sa aking lolo. Tila nag-iisip siya kaya ako na ang sumire sa katahimikan. Lo, bakit po? Maya-maya'y may dumating na isang lalaki at tinawag si Lolo. Hindi ko maari kung ano ang kanyang mensahe. Pero pagkatapos nilang mag-usap ay pinabibihis kami. Magbihis na kayo. Pupuntahan natin ang mga magulang niyo sa punerarya. Utos niya sa aming magpinsan. Agad naman kaming nagbihis sa aming silid, sa dating silid ng aming mga magulang. Isinuot ko ang regalo ng aking ama sa akin noon na puting vestida. Gayon din ang suot ng aking pinsan. Pagkatapos magbihis ay pumunta na kami sa burol ng aming mga magulang. Sa burol ay nandoon din ang aking mga lolo't lola, mga magulang ng aking ama. Agad akong lumapit sa kanila at binigyan ng isang mahigpit na yakap habang umiiyak. Lumipas ang mga araw ay dinala na namin ang mga magulang namin ni Sandra sa kanilang huling hantungan. Pagkatapos ay kinausap ako ni na lolo at lola, mga magulang ni na papa at mama kung kanino ko gustong mamalagi. Kung sa mga liba o sa mga Verzosa. Pinili kong manatili sa mga Verzosa upang makasama ang aking pinsang si Sandra na pinili ring mamalagi sa mga Verzosa. Ayaw pa sanang pumayag ng ama ng aking ama ngunit naawa na lang sa aking kalagayan. Isa pa sa mga dahilan kung bakit ayokong sumama sa pamilya ng aking ama ay dahil uuwi sila sa mainland, ayokong sumama roon. Gusto kong manatili sa Pilipinas upang malaman ang mga sagot sa aking mga katanungan. Bakit pinatay ang mga magulang ko at ni Sandra? At sino ang mga nasa likod nito? Napakabilis dumaan ng mga araw. Ang hirap bumangon sa pagkakadapa, ang hirap magsimula ng panibagong buhay nang wala ang aking mga magulang sa napakamura kong edad. Hanggang ang mga araw na lumilipas ay naging linggo, ang mga linggo ay naging buwan, ang mga buwan ay naging taon. Nasanay na kami ni Sandra na hindi namin kasama ang aming mga magulang dahil binuno naman kami ng pagmamahal ng aming lolo't lola. Sila na ang gamabay sa amin, nagpakain, nagpaaral at nagpalaki. Tinuro rin nila ang mga bagay na dapat naming malaman. Nang tumungtong kami sa aming ika-16 na taon, isang gabi ay may kwenento sa amin si Lolo tungkol sa aming mga magulang. Patulog na sana ako noon nang palabasin kaming dalawa sa aming kwarto upang kausapin ng masinsinan. Panahon na siguro para maintindihan niyo ang mga nangyari.
Sabi niya sa amin habang kami ay nakaupo sa upuan ng aming balkonahe. Ano po yun, Lolo? Nalilito kong tanong. Hanggang ngayon hindi pa rin natin alam kung sino ang mga pumatay sa mga magulang nyo. Pero sigurado akong politika ang dahilan. Nagtinginan kami ni Sandra sa isa't isa. Tila nauunawaan ko na kung bakit. Posibleng mga kalaban ng inyong ama ang pumatay sa kanila. Dugtong pa niya. Sino po ba ang mga kalaban sa politika ni na Papa at Tio Charles? Tanong ni Sandra. Ang mga Salcedo. Halos angkinan na nila ang buong syudad dahil buong pamilya nila ang namamahala rito. Salcedo, Salcedo, Salcedo. Oo nga, tama si Lolo. Ang mayor at vice mayor ng aming syudad ay isang Salcedo. Pati ang mga barangay sa iba't ibang panig ng syudad ay Salcedo rin ang namamahala. Tama, posibleng ang politika ang dahilan. Pero ang tanong, paano ko ito mapapatunayan kung ang tanging palatandaan ko lamang ay ang ibong tato sa siko ng isang babaeng nagkulong sa akin sa washing machine? Umalis ako sa aking kinauupuan. Hinanap ko ang mga pamaypay na pinamigay ng mga Salcedo noong nakaraang eleksyon. May mga litrato ito ng mga kandidato. Tinitigan ko ang mga mukha nila. Sila nga kaya ang pumatay sa aking mga magulang. Kaysan, Pagtawag ni Lolo sa akin mula sa aking likuran. naiintindihan ko ang nararamdaman mo, apo. Pero paano po nating malalaman na sila nga ang pumatay sa mga magulang namin? Makapuluhang tanong ni Sandra. Huwag nyo nang isipin yan. Matulog na kayo. Sabi ni Lolo at umalis na siya. Hindi. Kailangan malaman ko ang totoo. Hindi pwedeng hindi nila panagutan ang ginawa nila sa aking mga magulang. Hindi pwedeng hindi nila pagbayaran ang kanilang mga kasalanan sa aming pamilya. Hazel, saan ka pupunta? Tanong ni Sandra nang bigla akong bumaba sa hagdan. Sinundan niya ang aking paruroonan. Pumunta ako sa training gym kung saan kami nag-e-ensayo ng martial arts at shooting. Gabi na magta-training ka pa. Bukas na lang. Pero na matulog na tayo. Hindi ako nakinig sa aking pinsan. Nagsanay akong mag-isa gamit ang pangko na itinuro sa akin ng aking yumaong ama. Simula noon ay gabi-gabi na akong nagsasanay, taliwas sa aking nakasanayang umagang pagsasanay. Sa gabi ko kasi nailalabas ang bigat na aking nararamdaman tuwing naaalala ko ang malagim na pangyayari, ang gabi ng pagkamatay ng aking mga magulang. Habang lumilipad ang mga gabi ay lalong lumalakas ang aking pangangatawan. Lumilitaw na rin ang mga muscles ko sa braso dulot ng matinding pagsasanay. Hindi lang pangko ang sinasanay ko, pati na rin sa paggamit ng iba't ibang klaseng baril. Negosyante ng mga baril si Lolo kaya natuto akong humawak at gumamit nito. Hindi ka ba napapagod, Hazel? Kakagaling mo lang sa trabaho, nagta-training ka pa sa gabi. Sabi ng malambing ngunit malakas na boses ng aking pinsang si Sandra na lalong pinaganda ng panahon. Napatigil ako sa aking pagsasanay. Oo, ilang taon na ang lumipas pero hindi pa rin siya nagsasawang sabihan ako na magpahinga na dahil malalim na ang gabi. Nakauwi ko lang kasi mula sa trabaho ko bilang isang detective kaya nadagdagan na naman ang alalahanin ng magandang psychologist kong pinsan. Ikaw ang magpahinga na, pinsan ko. Sabi ko at niyakap siya mula sa kanyang likuran. Sige ka, masisira ang ganda mo sa kakasaway mo sa akin. Binatukan niya ako sabay sabi. Umiiral na naman yung kamanyakan mo, Hazel ka. Hindi tayo talo. Grabe ka naman, iniisipan mo kasi ng mali siya. Magpinsa naman tayo eh. Hinalukip-kap niya ang kanyang mga braso at inikat ang kanyang mga mata. Hay nako. Bakit ka pa kasi naging pusong lalaki eh? Namamanyakan tuloy ako sa'yo. Napangisi ako sa kanyang sinabi. Tama siya, pusong lalaki nga ako, ngunit ang aking pananamit at ang aking kilos ay babaeng babae. Sa unang tingin ay hindi ako mapaghahalata ang lesbiana. Ayaw mo kasi akong ipakilala ron sa best friend mong maganda eh. Hindi ka papatulan noon, straight yun. Sus, baka pag nalaman niya kung gaano karaming mga kasong nasolve ko, ma-inlove siya sa akin. Tumigil ka na nga. Sabi niya at umalis na. Insan, Seryoso kong pagtawag. Nilinggan niya naman ako habang nakahalukip ka pa rin. Nakataas pa ang mga kilay nito. hindi mo pa rin sinasabi sa akin. Ang alin. May gusto ko ba sa ex-friend ko? Napahinto siya sa paglalakad at humarap sa akin. Napansin kong namula ang kanyang pisngi. Tinignan ko ang kanyang mga matang tila nagninangning sa kaligayahan. Ano? Wala akong gusto kay Benchino. Mariin niyang pagtanggi na halos mabingi ang aking tenga sa lakas ng kanyang pananalita. Matulog ka na nga. Tuluyan na siyang lumisan sa aming training gym. Ako naman ay nagpatuloy lang sa pag-eensayo ng pangfu at mga armas katulad ng arnis, sako, staff at iba pa. Sinanay ko rin ang aking sarili sa paghawak ng pistol gun.
Nang matamaan ko ang bullseye, biglang bumalik sa akin ang alaala ng nakalipas. Naalala ko ang mga balang nakabaon noon sa katawan ng aking mga magulang. Ang mga balang song-ire sa aming pamilya. Gusto kong malaman ang katotohanan. Gusto kong gumaon din ang bala ng baril ko sa taong pumatay sa aking ama't ina.